Isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay July 21, 2025, Lunes. 9:37 na sa lugar namin. Bago po tayo magtapos ng araw na ito, hayaan niyo pong basahin ko ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ang ating mabuting balita ay ayon kay San Mateo, chapter 12, verse 38 hanggang 42. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng ilang eskriba at pariseo, Guro, maaari po bang pagpakita ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang nilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig din ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang ating pong mabuting balita sa araw na ito ay tungkol sa paghingi ng tanda, or sa English ay sign. Sabi ng Panginoong Jesus, ang mga taga Ninive ay nagsisi dahil sa sinabi ni Jonas na magsisi sila. At ganun nga ang ginawa ng taga Ninive. Naniwala kaagad sila kay Jonas nang sinabi niyang magsisi sila. Wala na silang hininging tanda pa. At ganun din ang sa reyna ng timog, na napakalayo pa ang pinanggalingan para lang marinig ang karunungan ni Solomon, ay hindi na nanghingi pa ng kung anumang katibayan kung saan nanggaling ang kanyang karunungan. Basta talagang nagsumikap siya na pumunta sa lugar ni Solomon para mapakinggan lamang ang karunungan. Pero ang sabi ni Jesus, walang tanda na ibibigay sa kanila, dun sa mga taga ng mga pariseo na nagtatanong at nanghihingi sa kanya ng tanda. Kasi nga, ang sabi niya, ang ang tanda na makikita nyo ay yung kung papaanong si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda 3 araw at 3 gabi. Ganon din naman ang Panginoong Jesus. Bababa siya ng 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Yun nga yung
sinasabi natin pagkatapos na mag-homily si Father, sasabihin niya, tumayo po tayo at ating dasilin ng ating pananampalataya. Yung sinasabi doon na si Jesus ay namatay at inilibing at nanaog sa mga yumao at ng ikatlong araw ay nabuhay na maguli. Kaya yun ang sinasabi ni Jesus na wala akong tanda na ipapakita maliban sa kung papaanong si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda 3 araw at 3 gabi. Ganon din naman ang ating Panginoon, 3 araw at gabi after niyang mamatay at mabubuhay siya ulit. Kaya yun ang sinasabi na ang Panginoong Diyos ang pinaka-ultimate na tanda o revelation na maipapakita niya sa buong mundo. Ang tanda na yung pagbibigay niya ang kanyang sarili at ang sakripisyo niya at yung bagong buhay na ibibigay niya sa atin. Yun ang tanda na gusto niyang sabihin, yung pagkamatay niya at ang pagkabuhay niya. Kung naalala nyo rin ang kwento tungkol kay Moses doon sa Red Sea, tinugi sila ng mga Ehipto at nang malapit na silang nung hinahabol sila at malapit na silang mahabol ng mga taga Ehipto, parang sinisisi din nila ang Panginoon or si Moses. Sabi nila, mabuti pa yata maging na lang tayo ulit, maging alipin na lang tayo ng mga taga Ehipto. Pero nung sinabi ng Diyos na itaas ni Moses ang kanyang tungkod, nahawi ang hindi nahawi, kumbaga nakatawid na pala sila. At nung ibinaba ni Moses ang kanyang tungkod, doon naman bumalik yung dagat, yung nahating dagat, at nalipol ang mga taga-Ehipto. Kaya nga ganun din yung parang nangyayari dito, na ang mga eskriba ay nanghihingi ng tanda, nagrereklamo, parang ganun, at nagde-demand sila ng tanda or sign. At dito ko lang parang isa rin siyang parang kapareho din siya ng kwento ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Nung ibinaba siya, katulad ng pagbaba ni Moses ng kanyang tungkod, nung ibinaba si Jesus sa krus at bumaba siya 3 araw at 3 gabi sa mga yumao, doon naman parang iyon yung naging tanda na napagtagumpayan niya yung mga kalaban, at na kung papaano nagkaroon ng kalayaan yung mga Israelita sa mga Ehipto, ganun din tayo, nagkaroon tayo ng kalayaan sa kasalanan dahil sa pagbaba at pag-akyat ni Jesus sa langit. Tapos parang binigyan na tayo ng kalayaan sa kasalanan. Ibis na tayo ang maparusahan tungkol dun sa kasalanan, binigyan na tayo ng kalayaan. Kaya yun po ang munting reflection ko sa araw na ito. At maraming salamat sa pakikinig, at sana bukas ay mapakinggan ulit natin ang mabuting balita. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen.